Sa PBA, lumakas ang tsansa ng defending champion San Miguel Beermen na makapagsubi ng outright semifinals berth sa season opening All-Filipino Conference. Ito'y matapos na malampasan nila ang hamong isinalubong ng NLEX Road Warriors kagabi upang mapalawig sa 6 matches ang kanilang winning streak. Narito ang report ni Hirsha Berdin ng Kolehiyo de San Lorenzo. Naniniwala si San Miguel Beer Head Coach Leo Austria na mahigpit na depensa ang nagsilbing susi para muli nilang okupahin ang solo leadership sa season opening PBA Philippine Cup. Sa match-up kontra NLEX Road Warriors, kagabi ay inabot ng double overtime ang laro bago na itakas ng Beermen ang 88-80 win. Ayon kay Austria, composure at mas malawak na experience ang naging bentahin nila sa laban kontra Road Warriors. Dahil makikita mo naman they are determined to win yung players namin in spite of the naka-all sila sa regulation, sa overtime, hindi sila nawala ng gana, hindi sila nagpanic, and I told them na this is another opportunity. We're still lucky dahil wala na si Junmar, ganyan, pero we have to play according to what we practice And then yun ang nangyari. And then maganda yung spacing nila, maganda yung defense. Pagka yung team ay sanay manalo, alam nila pag dumating yung ganong situation, alam nila kung anong gagawin. Hindi sila nagpapanik. Samantala, pinuri naman ni Austria si backup center Yancy De Ocampo na nag-step up sa laro matapos na ma-foul out si star slotman Junmar Fajardo. Umiscore ng 15 puntos at humila ng 12 rebounds si De Ocampo, dahilan para mahirang siya bilang best player of the game. Well, he's veteran Alam niya yung role niya And then every time nagagamit siya, kailangan ipakita niya yung quality minutes, which is trying his best na may provide yun. Masaya ako dahil yung value niya doon sa team ay nakita ng mga teammates niya. And yung confidence, I hope na magtuloy-tuloy na para sa kanya at saka doon sa mga teammates niya. Sa ngayon ay hawak na ng San Miguel Beer ang record na 8 wins against a solitary loss at ang susunod na makakatapat nila ay ang talk and text shop ang Texter sa Sabado. Para sa PTV Sports, Hirsha Anjanel Berdin, Kolehiyo de San Lorenzo. Samantala, determinado naman ang Global Port Batang Pier na makasiguro ng pwesto sa quarterfinal ng PBA Philippine Cup. May report si Kay Asuncion ng pamantasan ng lungsod ng Marikina. Aminado ang Global Port Batang Pier na marami pa silang pagdaraanan bago makapasok sa semifinal ng season opening All-Filipino Conference. Ito'y dahil sa bagong format ng quarterfinals kung saan 2 phases ang nakatakdang pagdaanan ng bawat koponan na magka-qualify. Kahapon ay tuluyang pinatalsik ng Global Port ang Cellar Dweller Meralco Bolts 108-104 upang mag-improve ang kanilang record sa 6 wins against 3 losses. Ayon kay shooting guard Jonathan Uyloan, importanteng maipanalo nila ang huling 2 asignatura sa eliminations upang makasiguro sila ng twice-to-beat incentive sa quarter-final round. I think if you start treating every game as as do or die, I think we'll be ready for whatever's to come. Samantala, naniniwala naman si Uyloan na kinakailangan pang mag-improve ang kanilang depensa upang mas maging handa sila para sa pagsabak sa playoffs. Yeah, I think the offense is about out of the worst 10 being the greatest or being really good. I think 10 is our offense, and then our defense is just like 7 or 8. So we're just once we get that defense click, then we're gonna be hard to beat. Ang huling 2 makakatapat ng Global Port sa eliminations ay ang Mahindra Enforcers at Talk and Text Tropang Texters. Para sa PTV Sports, Kay Asuncion, pamantasan ng lungsod ng Marikina. Sa PBA pa rin, naniniwala naman si sports writer Christian Jacinto. Bata ko yan. Nayayabong hindi lamang ang kanyang karir, kundi ang karir sa PBA ni Barangay Ginebra San Miguel rookie guard Scotty Thompson. May report si Ann Camoviñas ng Sports Radio 918. Hindi na ikinagulat ng isang batikang local sports writer ang impresibong showing ni Barangay Ginebra San Miguel rookie guard Scotty Thompson sa PBA Philippine Cup.
Ayon kay Manila Bulletin Tempo correspondent Christian Jacinto, nahasa ng husto ang basketball skills ni Thompson sa paglalaro ng 5 seasons para sa Perpetual Help College sa NCAA, kaya't handang-handa na umano sa pagpasok sa Pro League ang 6'1" dribbler. Sa katunayan, maraming mga fans na ang humanga sa all-around play ni Thompson na hinugot ng Ginebra bilang 5th overall pick sa nakalipas na PBA rookie draft. Definitely, kasi unang-una late na siya pumasok, late na siya nakasama with the team kasi nag-overlap yung NCAA with the start ng PBA preseason. And marami rin siya magagaling na kapalitan na guard. So, alam natin na in time, mas may ilalabas pa to, especially pag na-accustom na siya sa sistema ni Coach Tim Cone. Samantala, bumilib naman si Jacinto sa mas mahusay na outside shooting ngayon ni Thompson kumpara nung siya ay nasa collegiate league pa lamang. Which is surprising kasi nung final year niya, I think hindi siya umabot ng 30%. He was playing at around 25 to 28% from beyond the arc. So, nakakagulat din talaga na ang bilis nung pag-improve nung outside shot niya. And alam ko naman na with this work ethic, talagang mas may improve pa niya yan. Ang 22-year-old na si Thompson ay sariwa mula sa pagrehistro ng career high 9 points at 9 rebounds sa double overtime win kontra Blackwater Elite sa Angeles City, Pampanga noong nakaraang Sabado. Para sa PTV Sports, Ann Camovina, Sports Radio 918. Sa multi-stage cycling, dumanas ng setback ang asam ng Road Bike Philippines Continental Team na makapagsalba ng pwesto sa 2016 Rio Olympics. Ito'y matapos ang kanilang malamyang performance sa Team Time Trial Stage 2 ng Tour de Jelajah sa Malaysia kanina. May report si Judith Karingal ng Sports Radio 918 mula sa Kuala Lumpur, Malaysia. Bigo ang Pilipinas sa ikalawang araw ng Jelajah, Malaysia nang malaglag ang mga Pilipino sa overall standings at makainan sila ng oras ng mga karibal na taga Hong Kong at South Korea para sa Rio Olympic qualification. Gaya ng inaasahan, mabagal na performance ang naipamalas ng 7-Eleven Road Bike Philippines sa 16-kilometer team time trial sa Putrajaya kung saan tumapos lamang ang mga Pilipino na pang-10 sa 18 kopo ng kalahok. 21 minutes and 3 seconds ang tiempo na naitala ng Pilipinas. 1 minute and 20 seconds sa likuran ng champion team ng Skydive Dubai at saktong 1 minuto mas mabagal sa karibal na Hong Kong at South Korea. Sa general classification, bagsak mula 3rd to 12 si Marcelo Felipe na ngayon ay napapang-iwanan ng 2 minuto ni na King Leong ng Hong Kong at Kim Ok-chul ng Korea na nasa 2nd at 4th ng overall standings. Bumaba rin sa 20th ang kapitan ng koponan ni Engineer Bongsual na si Mark Galedo, 3 minuto sa likuran ng leader na si Francisco Mancebo ng Skydive Dubai. Lubhang porsigido ang mga kalaban ng Pilipinas para sa Olympic qualification points, lalo't 2 pang Hong Kong rider ang pumasok na sa top 10. Sa team classification, nahulog rin ng 7-Eleven sa 4th mula sa 3rd position kahapon. May pag-asa pa daw eh. So talagang laki lang ng naging kanina na epekto ng team time trial. Yung mga malapit sa GC nagkaroon ng chance na pumasok katulad ng Pisgaman at saka yung Hong Kong na inaasahan din naman natin talagang malakas din sa time trial. Pero Korea medyo may mga dumikit na Korea pero ang pinakamalaking is yung Hong Kong, maraming nakapasok sa kanila at saka yung nag-iisang Korean tulad niya ito, nakapasok siya sa number 4. So hindi natin nasana ganun kalakas ng isa. Sa kabila ng hindi kagandahang resulta, umaasa pa rin ang buong koponan sa pamuno ni Galedo na makababawi sila sa huling 3 araw kung saan giit ni Director Rick Rodriguez na magtatrabaho pa ng husto sa resumption ng point-to-point race para tapyasin ang kalamangan ng Hong Kong at South Korea. Ang 3rd stage ay 103 kilometer na lakbayin mula Barubangi hanggang Motak, samantalang 115 kilometer naman ang nakataya sa 4th stage sa Sabado bago ang ceremonial 86-kilometer Kuala Lumpur Loop sa Linggo. Para sa PTV Sports, Judith Karingal, Jelajah, Malaysia.
Samantala, umaasa naman ang pamunuan ng Philippine Athletics Track and Field Association o PATAFA na aaprubahan ng Philippine Sports Commission o PSC ang budget para sa international exposures ng mga national tracksters. Para sa detalye, narito po muli si Arian Malyari. Tila nalalagay sa balag ng alanganin ang training camp sa abroad ng mga national tracksters. Ito'y dahil pinag-aaralan pa di umano ng Philippine Sports Commission o PSC kung aaprubahan ang kanilang hinihiling na budget. Ayon kay PATAFA Secretary General Renato Unso, nakahanda na ang flight visa ni pole vaulter EJ Obiena, long-distance runner Edgardo Alejan Jr., marathoner Mervin Guarte at steeplechaser Christopher Ulbok. Pero hindi sila makabiyahe dahil sa kawalan ng pondo. Medyo mataas daw yung budget, pero naka-detailed naman yung budget namin eh. Pati pagkain, rental ng bahay, bayad sa food, yun. Nakadetalyado naman. Eh, namamahalan sila. So siguro, nag-iingat lang din yung PSC na baka mamaya pagkamali sila. Sana kung sasabihin sanang hindi nila kaya, di sana makapunta naman, masabihan kami ng maga para makahanap kami ng iba pang paraan. Pero in fairness, ang PSC at ang POC talagang tumutulong sa amin. Nakatutok sila pareho. Sa kabila nito, tiniyak ni Unso na patuloy pa rin nilang tututukan ang training camp at conditioning ng mga national tracksters. Every week, may weekly relay. Tuloy-tuloy lang yung training namin dito. Namomonitor namin sila closely. And of course, nandun kami sa training. Yung mga coaches nila, andyan lang naman sa ultra yung training. Hangad ni Obiena, Alejan, Guarte at Ulbok na masundan ang yapak ni multi-titled hurdler Eric Ray, ang nag-iisang Filipino athlete na nakasesiguro na ng pwesto sa 2016 Rio Olympics. Para sa PTV Sports, Argan Malyari, Telebisyon ng Bayan. Charlotte Hornets center Al Jefferson, kinastigo ng National Basketball Association o NBA. Yan at ang iba pang pinakamalalaking kaganapan sa global sports sa pagbabalik ng PTV Sports. Nagbabalik ang PTV Sports sa NBA. Pinasaya ng Boston Celtics ang home crowd sa TD Garden sa Boston, Massachusetts. Sa pangunan ni shooting guard Isaiah Thomas na pumukol ng team-high 20 points, ipinalara ng Boston ang Chicago Bulls sa 3-game losing skid 100-94 kanina. Bukod kay Thomas, 7 pang players ng Celtics ang miscore ng double figures, habang si swingman Jimmy Butler naman ang namuno sa atake ng Bulls sa kanyang losing effort na 36 markers at 7 boards. Naghahabol ng 3 puntos sa halftime na itabla ng Celtics ang laban sa third quarter bago nagbaon ng 9 na puntos si Thomas sa huling 3 minuto ng laro. Dahil sa panalo, nag-improve ang record ng Celtics sa 13 victories against 9 defeats. At ang susunod na mga katapat nila ay ang defending champion Golden State Warriors. Good luck sa Sabado. Matatalo na ba yun? Tunghayan naman natin ang iba pang mga tampok na balitang sports sa labas ng bansa sa report ni Ann Camoavinas ng Sports Radio 918. Pinatawan ng 5-game suspension without pay ng National Basketball Association o NBA si Charlotte Hornets center Al Jefferson. Ito'y dahil sa paglabag sa mga alituntunin ng anti-drug program ng Liga. Base sa ulat, 3 beses na nagpositibo di umano si Jefferson sa paggamit ng marijuana, bagay na hindi naman itinanggi ng 6'10" slotman. Sisimula ni Jefferson ang pagbuno sa suspensyon kapag nakarecover na siya mula sa strained left cup na natamo niya sa home game kontra Milwaukee Bucks mahigit 1 linggo na ang nakakaraan. Sa tennis, muling inangkin ni American star Serena Williams ang WTA Player of the Year Award. Ito'y sa bisa ng kanyang nakolekt ng 5 titulo ngayong season, kabilang narito
ang 3 Grand Slam trophies. Bukod pa rito, nanatili rin si Williams sa ibabaw ng world ranking sa kabuuan ng season kung saan nagrehistro siya ng record na 53 wins at 3 losses. Ito ang ika-4 na sunod na WTA Player of the Year honors para kay Williams at pang-7 naman overall. Sa football, nakapagsalba ng pwesto sa knockout round ng Champions League ang Arsenal Gunners. Ito'y matapos na blankohin nila ang Olympiacos Legends 3-0 kanina. Si striker Oliver Giroud na tumikada ng hat-trick ang nagsilbing bayani para sa Arsenal. Unang score ng 1 goal ang 29-year-old Frenchman sa first half bago siya nagdagdag ng 2 pang goal sa second half. Ito ang pang-16 na magkakasunod na round of 16 appearance para sa Arsenal sa Champions League. Sa football pa rin, masa sideline sa mga susunod na linggo si Liverpool Red striker Daniel Sturridge. Ito'y matapos na lumabas sa resulta ng MRI scan na nagtamo siya ng strained hamstring sa away game kontra Newcastle Magpies noong Lunes. Nauna nang dumanas ng knee at foot problems si Sturridge ay 6 na beses pa lamang na naglalaro para sa Liverpool ngayong season, kung saan umiskor siya ng 4 na goals. Kasalukuyang nasa pang-8 pwesto sa Premier League table ng Liverpool sa kanilang nalilikom na 23 points. At sa cycling, inaprubahan ng International Olympic Committee o IOC ang paglipat ng venue ng cycling competitions ng 2020 Tokyo Olympics. Mula sa dating Tokyo ay mapupunta na sa Izu Velodrome ang mga aksyon sa track cycling upang hindi na gumastos pa ng mahigit $100 milyong para sa construction ng venue ang mga organizers. Pero mananatili naman sa Tokyo ang road races, time trial events at BMX competitions. Para sa PTV Sports, Ann Camoviñas, Sports Radio 918. Ang panayam kay 5 Division World Champion Nonito the Filipino Flash Donaire Jr. sa ating Sports Chat segment sa pagbabalik ng PTV Sports. Alright, we're back mga kaibigan, Sports Chat. Dennis Principe mula po rito sa DZSR booth. And of course, tayo rin po nakikita sa ating PTV Sports segment. And today, pag-uusapan po natin mga kaibigan, itong upcoming fight of the Filipino Flash, Nonito Donaire Jr. He'll be facing top contender Cesar Juarez of Mexico in Puerto Rico. And joining us to discuss, of course, that fight is the fighter himself, our good friend, kumpare natin, Jun Donaire. Jun, hello and welcome back sa ating program. Thanks for having me, Dennis. We're just very excited na the fight is, you know, we train very hard and we're just very, very excited. Ayan nga, Jun, and alam mo, yesterday I was talking with your dad and sabi niya, tumakbo, when we were talking, tumakbo ka pa, and sabi niya it was the second time that day na tumakbo ka, and he was so happy about it because talagang he saw the determination, at least for this training camp, Jun. Well, iba na yung mindset namin eh. You know, we're just very grateful to have this opportunity. Kaya nga, every time na kahit medyo pagod or medyo losing weight, nandun pa rin yung drive, nandun pa rin yung motivation kasi we're very grateful for this opportunity. Okay. Now, John, people are asking, will this be a world championship fight? Because ang alam ng tao is that the WBO has dethroned, no, or natanggal na kay Guillermo Rigondo yung title. And you happen to be the number 2 contender. Juarez is the number 1 contender. So parang ideal for you to fight for the vacant crown. Pero right now, ano bang status ng laban ninyo? Wala pa silang sinabi. Right now, wala naman akong iniisip na ganun kasi ang iniisip lang na manalo sa laban. Okay, alright. But how come, Jun? Because, you know, fighters, pag may opportunity to fight for a world title, and kayo, very justified, for it to become a world title. But parang sa'yo, wala ka masyadong focus about it becoming a world championship fight? Ako, wala man talaga akong again, I'm just grateful for the opportunity na
may laban ako. At kung World Championship man, napapasalamat ako ng gusto. But it's a matter of just winning and just focusing on the fight. Okay. And Jun, what's making you so focused about this fight? Is it because of something else, future fight, or meron ba si Cesar Juarez that is making you really work hard and look very good dito sa laban na to? Iba na yung iniisip ko eh. For me right now, again, I'm just very grateful, to my son, to my wife, to my friends, to my fans, lahat ng mga tao sa Pilipinas, lahat. I'm just very grateful for that opportunity that I'm gonna fight or even fight this title. So, yun lang talaga nasa isip ko na the gratitude of living life and fulfilling my day with happiness with my friends and families and fans. Okay. But talking about the fight and the style of Juarez, what's with Juarez, June, that is making you really, alam mo na, parang be worry about anything regarding Cesar Juarez? Alam ko na matapang tong si Juarez at saka matibay din. And he's gonna go there and sa laban and do everything possible in his power. He's gonna be aggressive and he's gonna do everything he can to try to derail me from taking that title. But we'll be ready. We'll be ready and we're very excited for the fight. Okay. Jun, before, if we can talk about Guillermo Rigondo, before his fight against Drian Francisco, we talked here dito sa ating program at sabi mo you still wanted to fight him, but after the developments, him being stripped of the title, tapos hindi maganda yung performance niya against Drian Francisco, do you still have that same interest in him in trying to avenge that defeat that he gave you? Definitely, that's one of the goals. To be able to fight, and it makes it closer for the world title, because they'll be more adamant to fight me. So yun lang talaga is fighting the best out there. Okay. And we'll be ready at 100%. Pero kahit na gano'n nangyari sa laban niya, Jun, boring fight against Francisco, him being stripped of the title, do you still consider him as one of the best sa laban, sa fight game? For me, he bested me once. Okay. And I want to do it again with the rematch and prove myself na mas magaling ako. But again, kahit sinong world champion dyan, I'm willing to fight. Okay. To fight them. Alright, and the Quigg Frampton, Scott Quigg and Carl Frampton, they will be fighting finally this January at our Feb. Hopefully, kung may opportunity na makalaban ko sila, Okay. that'll be great. That's one of my goals is to fight the champions in this division. Kahit sino sa kanila, and I will go after them. And they're great fighters, but I'm always willing to fight and mix it up inside the ring with them. Yes, pero maglalaban sila, Jun. Sino tingin mo mananalo between Scott Quigg and Carl Frampton? Si Frampton is more of the better boxer and more intelligent fighter, I guess. I haven't really seen them in terms of ano yung style nila, ano yung ugali nila sa ring. I know na malakas yung dalawa and both have the grudge. So with that, hopefully si Quigg, because it'll be easier to make the fight. But si Frampton is what people are saying na mananalo dito sa laban. Okay, and do you think siya rin mananalo sa iyo personally, si Frampton? For me, I assist them because hindi ko napanood yung laban nila eh. Okay. I'm not really familiar with both their styles, so wala akong grade in terms kung sino man yung mananalo sa kanila. I'm not really familiar with their style. Okay. All right. And Jude, we're excited, because we're just days away from your upcoming fight, and sana maging World Championship. But just the same, sabi mo nga, you do not care right now. What you care about is lalaban ka na uli, and you're excited to get back into action. So we thank you very much, June. And before we end, baka meron ka message sa mga fans mo na nag-aantay ng laban mo dito sa Pilipinas. Thank you guys for having me in the show, and sa lahat ng mga Pilipino dyan. Manood po kayo, at saka yung mga prayers niyo, importante sa akin yun, and napapasalamat po ako sa inyong lahat. Alright. That's the goal. That's the goal in mind and in our heart.
and that's what we're going to go in there inside that ring. Alright, June, maraming salamat and enjoy your stay there in Puerto Rico. Thank you, Dan. Thank you. Thank you. Alright, there you have it mga kaibigan. Nonito Donaire Jr., ang ating pong multi-division world champion who will be fighting this coming weekend. No, meron pang mga bali-balita na baka maging world championship ang laban na yan. Ano? Because right now, ang huling information that we got is that inaayos pa rin. Baka sakali na maging world championship ang laban yan. Because as it is, bakante po ang WBO Super Bantamweight Championship. Tinanggalan si Guillermo Rigondeaux. Number 1 contender si Cesar Juarez, yung makakalaban ni Donaire. At number 2 naman, si Nonito Donaire Jr. Malamang ito baka sa issue ng yung sanction fees. No? Alam mo, yan ang isang issue rin. Lately, no, na nagiging problema po ng boxing. Alright, so yan po mga kaibigan, yung ating pong panayam kay Nonito Donaire Jr. dito po sa ating program Sports Chat. Alright, We're back, Okay. mga kaibigan. yan. At yung kanina kay Nonito Donaire Jr., that happened a day before i-declare ng WBO na championship na yung kanilang laban. Ayan. Uy. So, in a way, alam na rin natin nun. Pero yung WBO kasi ayaw nila na maunahan sila. Kaya, sige, sakay na lang tayo. But, ayun nga po, a chance for Donaire na magtapos ang taon na isa siyang world champion. And that's what makes it very exciting, yung laban nila ni Juarez. Yan, at dapat ma-realize niya no, na huling championship niya was tagal na rin, more than a year. So matagal-tagal na yun. Okay. Kailangan niya ng redemption. Yan, okay. Alright, so meron pa tayong may question mo dito? Ay, meron tayong question of the day. Alright, meron pa na. Sige, go ahead, Daji. At speaking of Donaire, ito na nga. Sino sa tingin ninyo ang magwawagi sa WBO Super Bantamweight Championship ni Nonito Donaire Jr. at Cesar Juarez? Sagot na po sa ating Facebook, facebook.com/PTV4Sports, or pwede po kayong tumawag sa 0939-276-4603. Again, 0939-276-4603. Alright, okay. And magandang gabi nga pala kay team manager ng Global Port Batang Pier. Team of Governor, Mr. Eric Arreola. Hello. Vice Chairman natin yan ng PBA. Hello, good evening po. Ayan. Congrats papanalo ng Global Port kahapon. Ayan. So, tingnan naman mukhang tuloy-tuloy na rin ng Global Port. Or maratsada nga sila eh. Ayan. Alright, sige. Basa tayo. Haji. Ito, galing kay Evan Villasis Visto. Napanood ko yung previous fight ni Juarez. Hindi siya ganun kabilis at madaling mapagod. Which are the advantage for Donaire? Hopefully, hindi magkumpiyansa si Donaire and fully conditioned siya. I think kung maganda ipapakita ni Donaire, kaya niyang pabagsakin si Juarez by 6 rounds. 6 rounds, para kay... Fearless forecast. But anything can happen. Tingnan natin sa Sunday. Sunday ba? Sabado? Sabado, di ba? Sabado. Sabado sa atin. Pakibati naman yung kaibigan ko na Badjao, si Sarah May Aborquez. Thank you. Alright, at madali raw mapagod. Para sa kanya, si Juarez. So, mag-exercise. Kung madaling mapagod. Daling mapagod, kailangan niya ng biopatch. Pero, biopatch. Okay, Madaling ito mapagod. gamitin mong sweetener, yung Sweet and Fit. Kaya lagi nandyan yan eh. Ayan. At, ano ba yung sabihin ko? Nakalimutan ko. Sige, ano yun? Yung kalaban ni Juarez, ni Donaire, 30 knockouts in 19 wins. So, knockout artist itong si Juarez. Oo. Ayan. So, pag natalo si Donaire kay Juarez, you're under Juarez. So talagang kailangan ng alam mo na. Natawa sila. Sige. Oo nga eh. Basa pa. Galing kay King James Vargas Rios. Para sa akin, Nonito Donaire yan. Kaso, parang mahihirapan siya kay Juarez kasi sa tingin ko, hindi basta-basta si Juarez. Magaling din, kaso Donaire is Donaire. Pakita lang niya ulit kung ang dating siya. Sure man nanalo siya. Idol Haji, update sa Cavs. Ano na ang standing next game nila? Hi, Miss Meg. Alam mo, wala si Meg kaya di muna natin babasahin yung pick-up lines. Medyo awkward. Talo yung yung huli.
Yung Panalo San sila, Antonio kapapanalo lang nila ba? against Portland Trail Blazers. Oh. Ay, hindi. Yung San Antonio pa yung San Antonio yung natalo kanina. Cavs pala yung tinatanong niya. Oo, kanina talo Spurs sa Raptors. Yung Cavs naman, nanalo sila against Portland. Ano yun come from behind win yun for King James. Yan. Yung Cavs na nahalo over Blackwater. Diba? Cavs na, Kabarangay yan. Double OT yun. Double O. Oh, speaking of OT, yung San Miguel tsaka NLEX, galing din kagabi. Overtime. No. Overtime lang. Yo, okay. Sige, ako naman pabasa, ha? Ayan, si Mark Ian. Mark Ian, Donare for the win. Pero wag lang kampante. Nauna ako nag-comment. Pabasa po. Siya ba nauna? Hindi May nauna sa kanya eh. may mga nauna na tayo nabasa sa taas eh. Ganun ba yun? Obligadong kailangan eh. Ayan, sige. Mark, okay. Marami. Ayan, nabasa na namin yung comment. Correct. Sige, isa pa. Galing kay Junid yata to kasi binaligtad, Dinud. Makoda. Oo, Makoda. Of course, Donaire for a knockout on late rounds na. O, yan naman. Late rounds naman siya. Napaka-importante laban to kay Donaire, lalo na ngayon na may belt na pinaglalabanan. Di ko masyadong nakuha yung balita. Is it true na isang lawyer ang kalaban ni Donaire? Bakit? Good evening po sa inyo, Miss Meg Seymour. Miss Meg, Haji, and Sir Dennis P. And happy viewing dito sa amin sa Linaw, Ligaspaca, down South Cebu. Ay, mayong gabi. Mayong gabi. Kaninyang tanan. Andre G, Gwyneth, Angela, Caminade, Clara, and Bonchi. God bless po sa inyong lahat. Okay, Thank you good. very much. May caller tayo. Okay, sige. Ito, sagutin nga natin. First caller Ano of ba the number night. natin muna? 0939-276-4603. Yan. First caller of the night. Hello, good evening. Hello po. Hello. Anong pangalan? Pwede. Ano? Sina? Hello po, Maray na Banggis. Maray na Banggi daw. Tama ba? Apo. Maray na Ano ba? Maray na Banggi, di ba? Bicolano ba yan? Ano ba yan? Iyo po. Tama ba? Sige po to. Hello? Oo, nag-echo, nag-echo ka. TV natin. Pakibaba yung TV sa bandang sa sahig. Hindi, yung volume. Nag-feedback. Okay na po. O kasi para siyang yung si, Chita, na lalaki. Di ba ganun yan yung may echo? Sige. Ayan. Hello. Yan, mas okay, mas malinaw. Ano ulit pangalan? Joy. Uy! Joy! Joy to Ang the number world! 1. Yan, si number 1, Joy. Hello. Sige. Joy, kumusta si Michael B? Ha? Hello. Oh, Si J.O. anong tanong mo? Anong sagot mo, Joy? Sinong mananalo? Donaire. Donaire. Bakit? Obviously. Apo. Bakit? Gusto mo bate? Sige, sige. very good. Okay, go! Papaalam na siya, kaya babate. Pasensya na mo ha. Hindi, okay lang. Oh, go! Sa basket ko po lahat ng Ginebra fans. Na nanonood ngayon. Saka sa mga players na nanonood. Yan, si Joy para Magandang sa mga Nero fans. Hello. Todo na to. Ay, siya. Sige. Oh, shot. Shot pa more, Joy. Yun lang po, naiyan ako eh. Shit. Ayan na. Thank you, Joy, Ang pulutan mo, Joy. Sabi ko sa Ate Meg. Ha? Shot Sabi ko mo. sa Ate Meg. Wala. Wala si Meg eh. Wala eh. Ako naman ako Hangover. ni Kuya Dennis. Ha? Dinaloko niya ako. Tuwing. Ikaw pa ba, Joy? Palukuhin ko. Lagi ba ako nanonood? Ako din, lagi nanonood. Ala? Hindi, may TV kasi kami rito. Oo nga. Kaya lagi kami nanonood. Di ba, sa harap namin, may TV rin kami dito. At saka sa YouTube, pwede tayong mapanood sa YouTube. Oo nga, tama. Ha? Oo nga, lagi ko pong binabalikan sa YouTube. At team Oh, replay hindi, din. live din. Di ba, may live tayo. Live streaming. Yes, oo, totoo. Wala yung ganun yung ibang stasyon. Gawin lang. Ha? Hello, Dennis, Haji. Ay! Sige, Ayan. Pahingi naman po ng jersey ng Ginebra.
ng Ginebra. Jersey daw. Sige, kaninong Kaya kay Jacket. kay Aguilar gusto mo? Opo. Si Peter Aguilar gusto mo? Yung tatay niya. Dating player ng Ginebra yon. Okay lang po. Okay din. Sige, Boss Peter. Humihingi ng jersey mo. Joy. Medyo ilabas mo na sa baul mo at baka ano. Japet gusto mo? Japet Aguilar? Japet daw, Japet. Okay, Jacket po. Sige, try natin Subukan natin kay Japet. Thank you po. You're Sige. welcome. Pag nakatawag ka uli ng mga 10 beses. Ay, araw-araw po ako. Sige, oo. Ilang araw na lang ba tayo? 8 araw na lang tayo, no? Magbabakasyon kami, ha? Hello, okay na lang po kayo? Ha? Hello, okay na lang po kayo? Hindi, joke lang kita eh. Bigla ako nalulungkot. Huwag ka nang malungkot. Oo nga, okay lang yan, Sige, Joy. Joy, paano? Kape ka na, ha? Thank you, Joy, Salamat. Bye-bye. Bye-bye. Bye, Joy. Thank you po. Okay. Yeah, mo si Joy. Sige, trip-trip lang. Basa muna ako. Basa mo. Larry Nicodemus. Donari yan dahil sa pagkatalo niya kay Walters, mas ganado siya ngayon. Ibalik ang nawala sa kanya. Pabati naman po, Miss Meg. Wala si Miss Meg eh. Ivy Rose Beer Foods, Aloroy, Donaire yan. Siyempre, hindi papatalo ang Pilipino. Puso lang. Tanong ko lang po kung January 30 po ba talaga ang start ng UAAP Volleyball Tournament? O February 13 pa rin po. Thanks po PTV Sports and God bless po sa show ninyo. Tanong-tanong tayo. Sige, tanong natin ha. Sige, kontakin natin Tingnan yan. natin kung meron sasagot sa atin. Sino ba sa volleyball? Sige, try natin ha. Tsaka si Arian, no? Si Arian nga pala. Tanong natin. Andiyan ba si Arian, mga kids? Wala si kids? Arian. Wala. Anong school kayo? Actually, meron sila dito mamaya. Halo-halo. May halo-halo college. ba Halo-halo yan? college. Saan yan? Mukhang masarap yung... AB normal. Okay, galing asan na ba ako? Rog Constantino. Donaire panalo dyan. Ask ko na po mga idol, tuloy na po ba yung trade kina... Eto na yun. Ang tagal na nagtatanong na itong mga Sino yan? tutungkol kina RR Garcia at Mac Barakael. Update naman po sa Star Hotshots. Good luck sa next game nila. Solid Beer Foods. Di ba injured nga si RR? So paano yun? May caller tayo. So, Wala paano? pa tayong balita. Rog, ha? Oo, so paano may pamimigay nga naman yung injured, no? Oo, sige. Okay. Ito raw. Nagsumagot si Arian Malyare na apparently nanonood sa atin. Sumagot si Ayang. Feb 13, 2016. Ayun. Ayan, bago mag-Valentine's date si Arian Malyare, Oo nga. mag-cover muna ng opening For sure. ng UAAP Volleyball on February 13. Saan kaya to? Saan kaya tong opening? Ay, Arian, saan ang opening? brother, pakibabaan niyo muna yung volume ng TV at may Piloto feedback. ata yan. Nasa aeroplano. Paki-mute mo na, idol, at medyo nag-feedback talaga. Huwag yung phone Huwag yung phone ang mute mo. Oo. Hello? Naku, yung phone nata na mute. Hello? Yung TV lang. Yan. Yung Okay TV na siya, lang. okay na siya. Pati yung phone, minute eh. Hello? Mutant. Hello? Ay. Yes, sir. Sino Pangalan? po sila? Video. Idol, yung TV. Masama ata dyan. May track. Busina. Hello? Naku, medyo may... Masama ba dyan mo, Brad? Medyo may busina, Brad, ng track. Volume muna, volume. Ay, Ano yun? ay, medyo... Last na, direct. Sayang yung tawag niya. Hello? One more time. Hello? Hello. Yan, sino sila? Dinyo. Ano? Pangalan mo? Cavite. Ha? Dinyo, nagkanta Cavite. Taga-Tansa, Cavite. Partner, anong tanong mo? Ito ba yung lilipat si Tikon? Si? Ito ba yung lilipat si Tikon? Yung team natin ngayon? Si Tim Ko? Lilipat si Tim Ko? Hindi, kakalipat lang eh. Hindi. Nabasa kasi yung kagabi, napanood ko yung binasa ni Haji. Kasi kagabi, may nagtanong sa atin na totoo daw ba na 1 year lang daw ba si Tim Con sa Barangay Ginebra? Kasi ang alam ko parang kontrata nila dyan, parang San Miguel eh, yung ganun eh. No? So, hindi natin alam. Pero wala pa isang conference eh.
So, yaan muna natin, ha? Ba't sa ngayon, wala pang... Kung lilipat ngayon, malabo naman siguro yun. Ay, wala pa po. Hindi pa po totoo. Wala. Hindi totoo yun. Ewan ko lang ng bahay, ha? Kung maglilipat Lilipat si ng bahay. Pilipon. Oo nga Pero naman. Malay sa mo. team, wala pa, ha? Okay. Sige po, salamat. Okay, salamat. Salamat din. Taga Cavite, malawing pangalan. Okay, Haji. Tanza Audrey. Cavite. Oy, at dahil inabot na naman po tayo ng oras mga kaibigan, sabihin oras na, Sports Department interns Ian and Kay Jel, Hirsha, Aki at Kay, 2015 Best Sports Department interns. Aba, talagang kinlame nyo na ha. Kinlame niya talaga. Uy, si Aki nga pala nagpapabate. Wala siya dito ngayon. Noel San Pedro and family. Michael George, Communication Arts students of Colegio de San Lorenzo. Lisette Mendoza, Raquel Agustin. Rayan Maramag, DLMC faculty. Happy 21st birthday kay Ramel. Sofia L. Anto. Nopika S. Banal. Hello sa mga taga-College of Engineering sa Rizal Technological University ng Pasig. PCEIT 02401A. May bayad na to ha. At Rajin Cap Group. Happy viewing sa Asuncion Family. Hello daw sa mga magandang estudyante ng CDSL. Sila Bea, Pauline, Jello, China, and Alorin. Happy viewing Berdin Family. Belated happy birthday kay Ate Rowena de Los Santos. Ate Weng, belated happy birthday. And of course, sa may Papa, I love you. Belated happy birthday. Mama, I love you. Ginger, Ate Rosan, and sa de Los Santos Family. Diyan po sa Nangka, sa Marikina City. Maraming salamat po sa Sweet and Fit, of course, at sa ating Bio Patch. Mabibili na po yan sa mga suking drugstores nationwide. Okay, ako naman, belated happy birthday kay Professor Joel Orellana. Ayan, ng De La Salle at saka ng Business Mirror. Alright, and to my Brigada wife. News FM, hello. Ayan, to my wife, Pini, love you, Pinzian, Pinzoe, Mami Base. Kay Mami G, Dadida, Mamalaw, kay Kuya King at saka kay Kuya Bunso. At Sports Radio Family, Yes, of course. maraming salamat din. Pansamantala, ako po si Dennis Principe. And Haji Kaminya. At sa ngalan po ni Meg Sionzon, ito po ang inyong paboritong PTV Sports.